Maglalaro na nga ba itong si Troy Rosario dito sa Barangay Ginebra sa Game 2? Ito ngayon ang inaabangan ng marami dahil ang latest na report na lumabas, itong si Troy Rosario daw ay mukhang yung kontrata niya ay alam natin nag-expire na sa Blackwater at isa na itong free agent. Mukhang inofera na ng Ginebra at ito ay handa nang maglaro para dito sa Gene Kings. Kung ito ay matutupad, makikita talaga natin dito na napakalaki ng tsansa na itong si Troy Rosario talaga ay maging isa doon sa mga players na mapapakinabangan ng Barangay Ginebra dahil kulang sila sa height ngayon. So, ano nga ba ang tsansa na itong si Troy Rosario ay maglalaro na sa Ginebra dito sa Game 2? Well, depende yan sa maraming sabihin nating factors. Unang-una, kinakailangan mapapirma nila agad ng kontrata si Troy Rosario. Kapag ito ay nakapirma na ng kontrata sa Barangay Ginebra, sigurado na ito yung maglalaro dyan. Siyempre, alam natin may offer din ng San Miguel pero mukhang ang balita natin, itong Barangay Ginebra talaga, ang dyan mukhang desidido itong si Troy Rosario na maglaro. At kung sakasakali nga na itong si Troy Rosario ay dyan talaga maglaro sa Barangay Ginebra, ang laking bagay niyan pagdating dito sa pagpapalakas ng kanilang lineup. So, alam natin na itong Barangay Ginebra ngayon ay naghahanap ng mga solusyon dito sa naging problema nila sa Game 1 sa TNT at si Troy Rosario mukhang yan ang makapagbibigay nito. Kung sakasakali na itong si Troy Rosario ay maglaro dito sa Barangay Ginebra, maaalis nila yung advantage ng TNT. At alam natin na ito si Troy Rosario nanggaling din sa katropa at hindi naging maganda yung pag-alis niya dito. Kaya magkakaroon ng tinatawag natin na motivation itong si Troy Rosario na maglaro talaga para dito sa TNT dito sa Barangay Ginebra at pagandahin pa yung kanyang performance. Kaya dito natin talaga makikita na magiging isa doon sa mga advantages ng pagkakuha ng Barangay Ginebra dito kay Troy Rosario. Kaya sabihin na natin na magiging malaking bagay talaga itong pagpunta ni Troy Rosario dito sa Gene Kings. Pero yung pagpirma niya ng kontrata at paglalaro dito sa Game 2, syempre marami pa yung pagdaraanan at hindi ka agad-agad na mangyayari. Pero ano nga ba ang posibilidad na kung hindi man sa Game 2, baka sa Game 3 o Game 4 o higit pa makapaglaro si Rosario? Well, depende yan kung gaano kabilis mapoprocess ng PBA yung papeles ng nasabing player. At sa tingin ko magagawa nila naman ng paraan yan kung sakasakali. As it is, alam natin na itong Barangay Ginebra ngayon ay gustong makasiguro na makababawi sila sa Game 2. So, yung pagkuha kay Troy Rosario, yan ang matatawag natin na priority nila. Ngayon, kung sakasakali nga na itong si Troy Rosario ay makuha ng Barangay Ginebra, ano magiging epekto niyan? Well, tignan nyo na lamang yun, magiging lineup nila. Kapag nandyan na rin to si Malonzo at si Jeremiah Gray, meron kang Isaac Go at Japet Aguilar sa center, Malonzo at Troy Rosario sa power forward, meron ka pang Stephen Holt at Scotty Thompson dito sa small forward. Nandiyan pa si Jeremiah Gray at si Maverick Hanmisi doon sa shooting guard mo. So, nandiyan pa si RJ Abarriento sa Tele Tenorio sa point guard. Si Nards Pinto nandiyan pa. So, diyan natin makikita talaga na magiging super ang lineup ng Ginebra at pang Grand Slam na talaga. So, yan ang masasabi nating malaking advantage talaga ng pagkuha ng Barangay Ginebra dito kay Troy Rosario. At yan talaga ang dahilan kung ba't determinado ang management na ito ay mangyari. So as it is, pwede nating masabi na itong Barangay Ginebra ngayon ang isa doon sa mga teams talaga na magkakaroon ng magandang tsansa. Pero kung babalikan natin to si Troy Rosario, sa tingin ko, yan talaga ang magiging number 1 goal ngayon ni Francis Chuba, papirmahin na itong si Troy.